Huwag man niya kulob sa At karayag ko, bago tayo mag-umpisa, karayag ko masalamatan ang Talulura Prayer Group na kundi binigyan ng pagkakataon para magbahagi ng salita ng Panginoon. At pangalawa, pinasalamatan ko ang napakabait ninyong DIC, si Brother John, sapagat ipinahintulot niya na tayo po ay makatok dito po sa kanyang area. Kaya malaki po ang respeto ko sa kanya kung nasaan man siya ngayon. Maraming salamat, Brother John. At tayo po ngayon ay dadako na sa salita ng Diyos na ating pong pagninilayan, mga kapatid sa Panginoon. Sabi ng inyong tema, the Lord will stand with you and will give you strength. The Lord will stand with you and will give you strength. So yun po ang inyong tema, mga kapatid ko sa Panginoon. Pero, ating tutunghayan, bago po ang Panginoon tumayo sa inyo o sa atin, at bago ibigay ang lakas sa atin, mayroon po tayong mga dapat malaman at tandaan na mga tagubilin ng Diyos. Kaya, before the Lord stand with you and give you strength, may sinabi ang Diyos kay Joshua. At ang sinabi ng Diyos kay Joshua, sabi ng verse 9, mga kapatid ko sa Panginoon, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot at mawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa inyo saan ka man pumunta. Ito yung panahon, mga kapatid ko sa Panginoon, panahon na kung saan wala na si Moises. Sa kanilang paglalakbay mula sa Ehipto, nang matanaw na nila ang lupang pangako, hindi na nakatawid si Moises doon sa ipinangako ng Diyos. Kaya ang nagpatuloy patungong lupang pangako, walang iba kundi si Joshua. Si Joshua na kanang kamay ni Moises. Kaya nang mamatay si Moises, naranasan ng mga Israelita ang kalungkutan. Naranasan nila ang kapighatian. At hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Sila'y pinanghinaan at nawalan ng pag-asa. Kaya dito po mga kapatid ko sa Panginoon, dito po sa Ebanghelyo, nang makita ng Panginoon ang kalagayan ng mga Israelita ito, nang makita ng Panginoon ang kalooban ni Moises, ito'y sinabi ng Panginoon sa kanya, tumayo ka dyan. At magpatuloy ka pagpunta doon sa misyong ibinigay ko kay Moises. Sabi ng Panginoon, magpakatatag ka, maging matapang ka, at ipagpatuloy mo ang sinimulan ni Moises. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, meaning to say, kung makakalimutan natin ang kanyang tagubilin, wala siya sa akin. Sapagkat nakalimot si Joshua sa tagubilin ni Moises, kaya naranasan nila ang kalungkutan, naranasan nilang panghihina at kawalan ng pag-asa. Sabi niya, papaano na kami lalaban ngayon? Wala na ang aming pinuno. Papaano na kami magpapatuloy? Wala na ang mangunguna sa amin. Ang isinilang at binigyan ng kalooban ng Diyos, papaano na kami ngayon? At wala na sa kanilang magbibigay ng lakas, sapagkat nakalimutan nila ang tagubilin ni Moises sa kanila. Kaya walang tatayo para sa atin kung kalilimutan natin ang tagubilin ng Panginoon. Walang magbibigay ng lakas sa atin kung hindi natin aangkinin at bibigyan pansin ang tagubilin ng Panginoon. Kaya pala sa buhay na ito, na tila baga, mga kapatid ko sa Panginoon, may mga panahon na tayo ay inang-ina. May mga panahon na tayo po ay pinanghihinaan. Kahit matagal na tayo naglilingkod sa Panginoon, may mga panahon na nawawalan tayo ng pag-asa.
At ito pala ang problema. Nakakalimutan natin yung magagandang mga humiliya na ating napakinggan. Magagandang mga preaching na magbibigay ng kalakasan. Mga pangako ng Diyos sa Biblia na ating pong sinusubaybayan. At yun po ang ating nakalimutan. Kaya humahantong tayo sa panghihina at ng kawalan. Kaya nga mga kapatid, gusto Panginoon, bilang mga lingkod ng Panginoon, kung minsan dumarating sa atin na tayo po ay kumakanta ng wala ng power sapagkat nakakalimutan natin ang tagubilin ng Diyos. Sumasayaw ng walang dating, nagpipreach ng walang anointing. Kung umaten, let at antukin. Pero sabi ng Joshua, mga kapatid ko sa Panginoon, doon sa Joshua 1:8, sinasaad doon, na dilid-dilihin mong basahin ang aklat na ito upang masunod ang kautusan at magtagumpay ka sa anumang gawain. At yun ang assignment sa bawat isa sa atin. Na kapag tayo ay uuwi galing sa gawain, kapag tayo ay uuwi galing sa ganitong pagtitipon, dili-dilihin natin basahin ang aklat na ito upang sa gayon, hindi dumating sa atin ang kawalan ng pag-asa at panghihina sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, o sabi kay Moises, magpakatatag ka at maging matapang sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, mga kapatid ko, ang ating pong tema, how to be strong and courageous in serving God. Paano tayo magiging malakas at matapang sa paglilingkod sa Panginoon? Una, sabi dito, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Bakit sinabi dito sa Biblia na magtiwala sa Panginoon ng buong puso? Sapagkat ang tao, likas po sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon, na kung minsan tayo ay nagtitiwala sa ating magagawa. Na kung minsan tayo ay nagtitiwala sa magagawa natin o sa ating pira o sa ano pa mang bagay, mayroon tayo. Ngayon, kapag ang mga bagay na ito ay naubos, doon pumapasok ang panghihina at kawalan. Ang lakas ng tao ay mayroon po hangganan. Ang ating karunungan ay mayroon po katapusan. Kaya sabi ng Biblia, huwag ka doon magtiwala, kundi magtiwala ka sa Diyos. Ang kanyang karunungan ay walang hangganan. Ang kanyang lakas ay walang katapusan. Kaya dapat ka sa kanya magtiwala sapagkat siya ang source ng kalakasan. Kasi kung nasunod ka, namamati lang ngayon ka. So kaya nga, mga kapatid gusto Panginoon, sabi mo dito, para malubos ang iyong tiwala sa Panginoon, doon ka kumuha ng lakas sa Kanya. Get strength from God. Doon ka kumuha ng lakas sa Kanya. Ang tao, saan kumukuha ng lakas? Una, sa pira. Di ba nararanasan nato? Pag walang kwarta, maluya. Di ba? Pag walang kwarta, danay, ataas ang dugo. Walang kwarta, danay, kailan natin. Kaya, kapag may kwarta doon, lumalakas ang tao. Bisa din, kaya mong katuon. Basta may kwarta. Malakas ang iyong pakiramdam. Pero kapag nawala, lahat ng mga sakit at karamdaman ay iyong nararanasan. Amen. Kaya nga, dito mga kapatid ko sa Panginoon, huwag tayo kukuha ng lakas ng sa pira. Ang iba naman, lalong-lalo na ang kalalakihan, kumukuha ng lakas sa alak. Pag di rin nagainom, minsan mong damagan, nag-iinom. Pero, kapag nakadimdim na, oo na, magiging talya at malakas. Kaya doon kumukuha ng kalakasan. Minsan din doon kumukuha sa mga bawal na gamot. Kapag yun ang ating natay, doon tayo lumalakas. Pero sabi ng Panginoon, dito kayo kumuha ng lakas sa akin. Ang
aking lakas walay hangganan. Sapagkat sa habang panahon na paglilingkod natin, sa mahabang panahon na pagsiserve natin sa Kanya, dumarating sa punto ang kabaluran, dumarating sa punto ang panghihina. Kaya dapat kang humugot ng lakas sa Kanya upang makapagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya dapat kang magtiwala sa Kanya. Paano na isang kwento? Mga kapatid ko sa Panginoon. Gano'n ang oras. Meron na isang kwento. Mayroong tao nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala siya sa kanyang kalugaringon na magagawa niya ang lahat ng bagay. Di siya natuod sa Ginoo. Sa iyo kaadlaw, kumagdo siya sa uma. Pagkadto niya sa uma, nalibang siya. Inabot siya sa pagsirong. Sa madaling salita, nakulpan siya. Sang kulog na, suwad siya ni mauran-uran, nahipaligan siya. Sa kanya hipaligan, nagtugod siya sa bangin, kahulog. Nagduro-diretso siya sa bangin. At habang siya nahuhulog ganito, nahinumduman niya ang oro istorya sa kanya mga agmigo. Kaya istorya sa kanya mga amigo, mayaon talaga Diyos. May dapat pagkatiwalaan ng Diyos. Ito na kanya naalala. Kaya habang siya nahuhulog, impado niya, kung totoo man na may Ginoo, buligi ganak. Pero durew-diretso lang ang kanya pagkahulog ganito. Permin niya Ginoo otro habang siya nagdadala hindi palarong. Nasubad siya, kung totoo man at istorya sa nakaragbigo, nga may Ginoo, buligi ganak. Sa patuloy na kanyang pagbaba, nakakapot siya sa balagon ngan alaron na nakagabihon. Kapot siya sa balagon. Sa nakaw siya nakapot, tinatanglayan na siya. Nangangawit ng kanyang mga kamot. Kaya sabi niya, tulong, tulong, tulong. Pero waray good sa kanya nabulit. Kanya utrohon. Kung totoo nga may Ginoo, ngaging susugad sa nag-aratmigo, buligi gadak. May tingog na kanya gimbatian. Imbagaw sa tingog, buhi doon. Imbagaw niya, kung mabuhi ang mamatay ang. Pero, waray siya buhi, kay waray man siya tiwala sa Diyos. Kaya, nakaw na siya nagkinapot, at habang siya doon nakakapot, ipukulwan niya ang kalangitan, nga tigsuna na. Nasirak na ang sudan. Pag kulwi niya nga masuna na ang bagaw niya, kukulwan ko daw kung ano anak katakhan. Pagkita niya sa ilaraw, ang tuna nga sang kanya sige dagaw lang magitan. Monyeng pabuhis. Kaya sabi niya, kung nagtiwala ako sa tinig na yun, kangina pakunta pakauli, warakunta kagabi. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ng Panginoon, sa akin kayo magtiwala. Hindi kahit kanino, sa akin kayo magtiwala. Sapagkat wala akong ibang sasabihin kundi ikabubuti mo. Wala akong ibang sasabihin, ikakatatag mo. Wala akong ibang sasabihin, ikakatapang mo sa paglilingkod. Kaya sabi niya, dito kayo sa akin magtiwala upang sa gayon makapagpatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Sa panahon, mga kapatid sa Panginoon, para lubos ang iyong tiwala sa Panginoon, River be a river, not a swamp. Maging ilog daw tayo, huwag maging lawa. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid ko sa Panginoon? Yung ilog, ang tubig ay dumadaloy. Yung lawa, di rin nagkikiwa-kiwa, stagnant na. Kaya nga, sabi po dito, ng ating binasa, balikan natin ang aklat ni Joshua. Sabi ng verse 2, patay na ang lingkod kong si Moises.
pahandain mo ang buong Israel at tumawid kayo ng Ilog Jordan patungo sa lupaing ipinagkaloob ko sa inyo. Si doon na panahon, si Moises di na kasi Joshua, di na nagkikiwa-kiwa. Kaya nalulungkot siya at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kaya nagugulumihan ang kanyang isipan. Di na siya nagkilos kung anong kanyang himuon. Pero sabi ng Panginoon, tumayo ka. Tumawid ka sa Ilog Jordan. Kasama ang iyong mga nasasakupan. Kaya kung ating titingnan, mga kapatid ko sa Panginoon, ayaw ng Diyos na tulad tayo ng lawa, na hindi kumikilos, hindi nagkikiwa-kiwa, kundi sabi ng Panginoon, maging tulad kayo ng river na laging umaagos, pero may nagkikiwa-kiwa, nagalaw ang tubig, na ibig sabihin sa buhay na ito, upang ikaw ay maging matapang, upang ikaw ay maging matatag, upang ikaw ay maging malakas, kinakailangan mayroon kang ginagawa sa buhay na ito. Walang iba, kundi ang paglilingkod mo sa Diyos na iyong nakilala noon, ngayon, at magpagailanman. Amen. Kaya be a river not a swamp, mga kapatid ko sa Panginoon. Maging tulad tayo ng ilog, na araw-araw tayo ay umaagos, na araw-araw tayo ay naglilingkod, na araw-araw tayo po ay sumasamba sa Panginoon. At later say, keep the purposes of God. Itago mo, panghawakan mo ang layunin ng Diyos. Ano po ang sabi sa aklat ni Moises? Panghawakan mo ang sinabi ni Moises sa inyo. Yun po ang utos ni Moises sa kanila na kinakailangan panghawakan. Kaya nga, mga kapatid ko sa Panginoon, ang tao ay mayroong layunin din sa buhay. At napakaganda ng mga layunin natin. May iba din sa ato, may layunin na may karakter na iba pero aliat. May kanya-kanya tayong mga layunin sa buhay. At ang bawat nating layunin ay nirespeto ng Diyos. Pero dito po ating mapapansin na sinasabi, panghawakan mo ang layunin ng Diyos. Itong salitang panghawakan mo ang layunin ng Diyos, na ibig sabihin, mahalaga, importante, ang layunin ng Panginoon kaysa layunin ng bawat isa sa atin. Sapagat hindi magsasabi ang Panginoon kay Joshua na pumunta kayo, tumawid kayo sa Ilog Jordan, kung hindi mabuti ang purpose ng Panginoon kay Joshua. Ang purpose ng Panginoon para tumawid sa Ilog Jordan si Joshua upang magsimulang sakupin ang mga bansa na ibinigay sa kanila. Kaya ang purpose at layunin ng Diyos kung bakit kanina pa lang sa ating mga tahanan ay tayo na ay pinupulungan na pumunta ka ng talulura at doon manambahan ka, doon magpuri ka, sapagkat may layunin ng Diyos kung bakit kayo pinapunta rito upang pagalingin ka, palakasin ka, patatagin ka, ay hinang-hina ka na. At yun ang purpose at layunin ng Panginoon. Hindi ka papupuntahin dito ng Diyos kung wala siyang layunin. Hindi ka pasasayawin ng Diyos, pakakantahin ng Diyos kung wala siyang layunin. Kaya kung bakit tayo naririto, sapagkat may layunin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya, yamang naririto na tayo. Kalimutan na natin yung ating sariling mga layunin. Ang isipin mo ngayon sa iyong upuan, yung magandang layunin ng Diyos kung bakit ka naririto sa lugar na ito. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, stand on the precepts of God. Tayo ay tumayo sa utos ng Panginoon. Sabi ng verse 6, sa aklat ni Moises, balikan natin. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamumuno sa bayang ito, sa pananakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila.
ayon sa aking pangako sa iyong ninuno. So yun po ay utos, mga kapatid ko sa Panginoon. At sa English na translation, ang sinabi ng Panginoon kay Joshua, be strong and courageous. Sa English translation, yun po ang sinabi ng Panginoon kay Joshua. Yung salitang strong, mga kapatid ko sa Panginoon, the word strong comes from twisting rope together. Ito yung pala ay nanggaling sa lubid. Diba ang mga strong yung lulubid? Naihi mo siya igot, isip. So, yun pala ang kahulugan ng strong, mga kapatid ko sa Panginoon. The word courageous means to persist and conquer. Para magpumilit at lupigin ang mga kalaban nila. Kaya nga, kung ating titingnan, itong mga salita na binitiwan ng Panginoon kay Joshua, mga kapatid ko sa Panginoon, ang sabi niya, magpalakas kayo o maging malakas kayo. At papaano ang mga taong itong lalakas sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa? Noong sila'y pagkaisahin tulad ng mga lubid, itong mga lupain na kanila pong sinakop ay naging marami. Mga lupain na binigay sa kanila ay kanila pong nakamtan sa pamagitan ng kanilang pagkakaisa, sa pamagitan ng kanilang tabang na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kaya nga, kung ating rin titingnan ang ating kasalukuyang panahon, kung ikaw ngayon ay tatayo sa utos ng Diyos na sinabi ng Panginoon, umatin ka ng anniversary, umatin ka ng gawain. Kung ikaw ngayon ay tatayo sa utos ng Panginoon, sa sama-sama nating pagparito, magiging tayo ay tulad ng lubid na pagkakaisahin upang maging malakas ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanya-kanya nating panalangin sa bawat isa sa atin. Ay kung adto ka lang sa balay, waray kakatuwang si magpapalakas sa iyo. Lalo na kontra ka pa sa iyong asawa, anak, ikaw lang sa iyo. Wala sa iyo magpapalakas. Kaya kung pupunta ka dito, pagkakaisahin ng bawat isa sa atin tulad ng lubid, at sa pag-uwi natin sa ating tahanan, marirestore ang ating kalakasan. Kaya anumang bagyo ang dumating sa atin, anumang mga unos, pasakit, at panlulupig sa ating pananampalataya at paglilingkod, lagi kang tatawa, naka-smile pa, sapagkat nagiging malakas ka sa pamagitan ng kapwa mong manggagawa. Amen. Kaya sabi dito, strong and courageous. Mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Joshua, only be strong and very courageous. May dalawang salita na bibigyan natin ng diin. Yung sinasabing only and very. Ito pong salita na ginamit na only, mga kapatid ko sa Panginoon, has the idea of only thing to be done. Isang ideya na mangyayari ang isang bagay, ang salitang only. Yung salitang very, mga kapatid ko sa Panginoon, means abundantly or exceedingly lubhang kasaganaan. Kaya nga, mga kapatid ko sa Panginoon, kung ating dadalhin sa espiritual na spirito ng buhay, sa kasalukuyang panahon, ang ating pagparito, itong pagparito natin, itong pagtitipon natin, ito ay ideya ng Panginoon upang tayo po ay pagsama-samahin, upang tayo po ay pagkaisahin, upang ang lubhang kasaganaan ay ating pong makamtan. At yun ang kanyang layunin. Kaya, if you stand in the presence of God, there is only unity. Mayaon pagkakaisa kung tayo po ay tatayo, susunod sa utos ng Diyos. Mabubuo yung pagkakaisa. At dito po yan nangyayari, mga kapatid ko sa Panginoon. Mabubuo yung pagkakaisa.
Sabi nito, sa pamamagitan ng pagiging malakas, matatag ninyo, pagkakaisahin kayo ng Diyos sa walang takot na ating pagparito, sa walang humpay na ating paglilingkod. Dito tayong pagkakaisahin ng Diyos upang muling maging matapang sa pagharap sa bawat hamon na ating pong pagdadaanan. Sa pagiging matapang ninyong harapin ang hamon sa buhay, pagtatagumpayin kayo. Tandaan nyo yung pagkasunod-sunod, mga kapatid ko sa Panginoon. Ulitin ko, if you stand in the presence of God, there is unity. Kapag mayroon po pagkakaisa, kapag tayo ay malakas at matatag, mayroon po pagkakaisa. Kung tayo ay magiging matapang na harapin ang hamon sa buhay, mayroon po katagumpayan. Amen. Sa pamamagitan ng paggamit natin sa salita ng Diyos na only mangyayari ang nais ninyo sa hapon ito. Sa pamamagitan ng Diyos o salita ng Diyos na ginamit dito na bere o napaka-lubhang kasaganaan ang iyong mga kamtan. Kaya sa hapong ito, sa pamamagitan ng inyong ngayong minimithi, sa inyo ngayon mga layunin, sa inyo ngayong hinahangad, dahil sa pagparito ninyo, pagtupad sa kautusan ng Panginoon, tulad ng mga patutuo kanina, hindi mo pa iniisip, hindi mo pa sinasabi, pero ipinagkakaloob na ng Diyos, hindi man sa iyo, kundi sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong tahanan, na mas nangangailangan pa ay sa inyo. Amen. Amen! Amen. Praise God! Kaya, bakit tayong pinipilit at pinagkakaisa ng Diyos? Bakit tayong pinagtatagumpay ng Diyos? Bakit tayo pinangyayari ng Diyos ang lahat ng bagay o ang ating mga dalangin? Bakit lubhang pinasasagana tayo ng Diyos? Dahil ang kanyang salita ay patuloy na nagbibigay ng patutuo sa bawat buhay ng tao. Amen. Praise God. Kaya the word Corinthians, mga kapatid ko sa Panginoon, ay galing sa salitang encouragement. Kaya hinihikayat ang bawat isa sa atin. Kung gusto mo ng kasaganahan, kung gusto mo ng kagalingan, kung gusto mo ng answered prayer sa buhay na ito, ini-encourage ang bawat isa sa atin na umatin ka lang, dumalo ka lang, maglingkod ka lang, at hindi ka pababayaan ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Amen. Kaya ang turo niya, para maging matatag at matapang sa paglilingkod, sabi ng Biblia, kumatok ka at ikay bubuksan. Humanap ka at ikay makakasumbong. Humingi ka at ikay bibigyan. Ngayon, yung pagkato, mga kapatid ko sa Panginoon, yung pagkato, ito yung pagsusulat mo. Sino ay prayer request? Ang wala, hindi pa kumakato. Sabihin mo siyang katabi, kapatid, para hindi masayang ang iyong pagparito, Para hindi masayang yung pagparito. kumato ka na Kumato ka na. sa pamamagitan Nagit ng pagsusulat ang pagsusulat sa prayer sa request. prayer request. Ulitin ko yung pagkato. Ito yung pagsusulat natin sa prayer request ng ating mga kahilingan. Upang sa gayon, magkaroon ng kaganapan at ating makita kung paano kumilos ang Diyos, kung paano tayo patatagin ng Panginoon sa pamagitan ng ating paglilingkod. Amen. At yung paghahanap, mga kapatid ko sa Panginoon, yung paghahanap, ito yung pag-atin mo at pagpunta mo rito. Kaya ka naririto dahil hinahanap mo ang Diyos. Kaya ka naririto dahil nananabi ka sa Diyos. Hindi ka paparito kung hindi mo mahal ang Panginoon. At hindi ka paparito kung hindi mo hinahanap ang Panginoon. Naririto ka dahil hinahanap mo ang Diyos. Kaya yung paghahanap, ito yung pag-atin natin o pagpunta rito. Kaya mapalad ka at ikaw ay naririto sa hapon ito. Yung paghingi, mga kapatid ko sa Panginoon, ito yung panalangin mo sa araw-araw o sa araw na ito.
Dahil tayo po ay narito para manalangin sa Panginoon. At yung ating pananalangin, yun po yung ating paghingi sa Diyos. Kaya natupad natin ang kasulatan na kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Humanap ka at ikay makakasumpong. At humingi ka at ikay bibigyan. Sa pagkatok mo, sa paghanap mo at paghingi mo, patatagin ka ng Diyos na makapangyarihan. Amen. Palakpakan natin yung Panginoon. At pangatlo, mga kapatid ko, sabi dito, soak in the presence of God. Yung magbabad sa presensya ng Diyos. Para maging matatag, matapang sa paglilingkod, kinakailangan babad tayo sa salita ng Diyos o babad tayo sa presensya ng Diyos. Yung salitang presence, mga kapatid, gusto ng Panginoon, ang ginagawa po natin ngayon ay hindi lamang preaching, kundi kasama na dito ang teaching. Yung salitang presence, na ang kahulugan, an invisible spiritual being felt to be nearby. Yun po ang kahulugan ng presence. Na ibig sabihin, bakit po sinasabi dito, an invisible, mga kapatid, gusto ng Panginoon, dahil ang Diyos natin ay hindi nakikita. Invisible. Hindi nakikita. Spiritual being, sapagkat ang Diyos ay espiritu. Felt to be nearby, dahil siya ay espiritu, nararamdaman natin siya. Amen. Kaya, yun ang presence ng Panginoon. Kapag ikaw ay nakakaramdam ng kanyang presensya, kapag ikaw ay nakakaramdam ng Panginoon sa buhay na ito, na ibig sabihin, ikaw ay nakababad sa presensya ng Panginoon. At sabi pa dito, mga kapatid, gusto Panginoon, yung salitang soak, the process of becoming softened and saturated as a consequences of being immersed in God. Ito pala, mga kapatid, gusto pa yung pagbabad. Ito pala ang proseso para maging tayo po ay softened. Mga kapatid, gusto Panginoon. Saturated at consequences of being immersed. Ang bawat isang tao, mga kapatid ko sa Panginoon, ay mayroon katigasan ang ating mga puso. Bawat isa sa atin ay mayroon katigasan ang ating ulo at ang ating mga puso. Pero, sa pamagitan ng pagbabad natin sa Panginoon, itong mga katigasan ng ating mga puso ay unti-unti itong pinalalambot. Kaya sabi dito, soften, mga kapatid ko sa Panginoon, pinalalambot. Saturated, pinalalambot, at nilulublob. Mga kapatid ko sa Panginoon, pagkatapos, dito sinasabi, nilulublob. At yung paglublob, yung paglambot, ito na yung kinahihinatnan na ikaw ay nasa ilalim o napakalalim na ng iyong ugnayan sa Panginoon. At yun ang kahulugan ng sok, mga kapatid ko sa Panginoon. Proseso pala yun, yung pagbabad ay idinadaan tayo sa proseso ng ating Panginoon. Pero ngayon, ang tanong, how to soak in the presence of God? Paano ba tayo mabababad sa presensya ng Diyos? Sapagkat sa pagpupumilit natin na maibabad ang bawat isa sa atin sa presensya ng Diyos, hindi rin tumitigil ang kalaban para hilain tayo at hindi tayo makababad sa presensya ng Diyos. Kaya kinakailangan mayroon gawin ang tao para maibabad ang kanyang presensya sa presensya ng Panginoon. At ano ang dapat gawin? Sabi dito, read the Bible. Mga kapatid ko sa Panginoon, basahin ang Biblia. Ano ang sabi, balikan natin ng Joshua 1:8? Basahin ninyo ang aklat na ito. Dili-dilihin nyo araw at gabi upang masunod mo ang kasulatan at magtagumpay ka sa anumang iyong mithiin. Ano ang sabi? Basahin mo, dili-dilihin mo araw at gabi. Pero, tingnan mo ang tao.
Ilang bisis ba tayo nagbabasa ng Biblia? Kung minsan nga hindi tayo nagbabasa. Pero sabi dito, para maging matagumpay ka, maging matatag ka, kinakailangan mo magbasa, magnilay ng Biblia. Kapag binasa mo ang kanyang salita, maibababad mo ang iyong kaluluwa sa kanyang presensya. Yun pala mga kapatid, gusto Panginoon. Ulitin ko, kapag binasa mo ang kanyang salita, maibababad mo ang iyong kaluluwa sa kanyang presensya. Kapag nababad ang iyong kaluluwa sa kanyang presensya, lalalim na ang iyong pananampalataya. Kapag lumalim na ang iyong pananampalataya, magiging malapit ka na sa Kanya. Kapag malapit ka na sa Kanya, palalakasin ka at patatagin Kanya. Kapag malakas ka na at matatag, ang iyong ugnayan sa Kanya, buntong hininga mo pa lang, alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Yun yung pagkasunod-sunod, mga kapatid ko sa Panginoon, sa pagiging matatag, hanggang doon sa pagiging babad, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, sabi po dito, di ka pa humihingi, ipinagkakalog na sa iyo ng Panginoon. Kaya sabi niya, dilidilin mo ang araw, dilidil mo araw at gabi ang kasulatan upang masunod ang iyong kalooban. Palakpakan natin Diyos. So, ito ang sikreto ng malakas at matatag na paglilingkod sa Diyos. Yung sinasabi po dito. Pangalawa, attend fellowship. Ito na, mga kapatid, gusto po itong ginagawa natin. Pag-attend sa fellowship. Ano ang ibig sabihin ng fellowship? Fellowship, mga kapatid ko sa Panginoon, ito po yung pagsasama-sama. So, at nga itong ginihin mo, ini pagsasama-sama. That is fellowship. Pagsasama-sama. Instead of being together, sama-sama tayong lahat dito. Companionship. Parutas ng kulugan, pagsasama-sama. Partnership, samahan. Sapagkat tayo ay isang samahan. Mga kapatid ko sa Panginoon. Ngayon, what are the benefits of attending fellowship? Na ano sinang benepisyo na pag-attend nato, sinsugad sini, na pagtitipon o pagsasama-sama? Na ano pa sinianak makukuha diyan? Sapagkat marami sa atin dito, kung minsan maraming katanungan sa buhay. Na ano si tanak makukuha pag kinatok sa talulura yan ah? Na ano si talina na busakon? O pa'y pa maglaba? Kay Lunes na buwas, klase na, wala naglabahan. Na ano dito anak makukuha sa itong pagtitipon? Pero, mga kapatid ko sa Panginoon, yun ang magandang katanungan na dapat natin ngayon masagot at masolusyonan. Kaya what are the benefits of attending fellowship? Sapagkat ginagawa natin lagi ito. Kaya naano sini, anak pangkuha. Naano sini ang benepisyo ng atong kong mga karawat dito. Una nga benepisyo, sini nga pagtitipon ng atong ginihimo. Make us stronger. Gagawin tayo ng Diyos na malakas. Palalakasin tayo ng Panginoon. Amen. Sapagkat maaaring ilan sa atin dito ang pinanghihinaan sa ating mga tahanan. Sa matinding suliranin na ating pinagdadaanan. Marami dito ang may mga problema sa ating tahanan. Mga pamilya na hindi nagkakaintindihan. At tayo po ay nasa gitna ng kapaguran. At tayo po ay hinang-hinana sa lahat ng ating pinagdadaanan na hindi natin maintindihan sa buhay nito. Kaya, sa pagpunta natin dito, mauunawaan natin sa pag-uwi natin mamaya. Kanina pumunta ako sa lugar na iyan na punong-puno ng kapaguran, punong-puno ng mga problema, punong-puno ng mga alalahanin ng buhay. Pero bakit ngayon, pagkatapos ko makinig kay Brother Noel sa aking pag-uwi, dito ako nakaranas ng kalakasan, dito ako nakaranas ng katatagan, dito ako nakaranas ng tapang para harapin ang bawat hamon na aking pinagdadaanan. Amen. Kaya fellowship, make us stronger. Mga kapatid, gusto Panginoon, palalakasin tayo. Hindi lang kayo ang mayroon mga problema. Siguro lahat tayo ay mayroon pong pinagdadaanan. Kaya natitiyak ko sa pagtitipong ito, sa fellowship na ito,
tayo ay palalakasin ng ating Panginoon. Amen. Pangalawa na benepisyo sa pag-attend ng fellowship, build friendship. Dito po nabubuo yung pagkakaibigan. Pagkakaibigan na hindi makasanlibutan, kundi pagkakaibigan sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya ang tawag sa atin, Tiran. Ano ang tawag sa ating Tiran. kapatiran. Sapagkat dito nabubuo yung ating pagkakaibigan. Pagkakaibigan na hindi lamang sa mga daan, na kapag nagtalikuran ay wala nang ngitian. Pero dito, habang tayo'y umuwi, sa pamagitan ng ating pagiging magkapatiran, tuwing ating naaalala ang bawat mukha ng bawat isa, tayo'y napapangiti sa kanilang kakaibang ganda. Amen. Amen! Amen. Praise God! Kaya fellowship build friendship, mga kapatid, gusto sa Panginoon. Number 3, fellowship build God's kingdom. Sapagat dito sa pagtitipong ito, bumubuo tayo ng kaharian ng Diyos. Pinapalawak natin ang kaharian ng Diyos. Kaya mayroon po tayong benepisyo dito sa pagtitipon na ito. Amen. At sumunod, mga kapatid, gusto sa Panginoon, what are benefits? At ang sumunod, kanina, attend fellowship, how to soak in the presence of God. Attend fellowship, at number 3, prayer, pananalangin. Mahalaga ang pananalangin sa buhay ng tao, lalong-lalo na sa lingkod ng Panginoon. Ang panalangin, ito po yung ating pakikipag-usap sa Panginoon. Ito po yung ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya kung hindi ka nananalangin, hindi ka nakikipag-usap sa Panginoon. Sapagkat ang instrumento para makausap natin ang Diyos, walang iba kundi ang pananalangin. Amen. Ang iyong mga mahal sa buhay, ano ang instrumento na ginagamit ninyo para makausap ninyo yung inyong mahal sa buhay sa ibang bansa? Ang inyong cellphone, ang inyong papel at lapis noong araw o bulpil, ito ang gagamit pagsurat para makipag-communicate sa ating mga mahal sa buhay. Hindi yan madagbit na kaya ginagamit. Kuha na, yung mga cellphone, sadto, surat. Kaya di ko nakakalimutan sa nako-eskwela pa, wala pa mga cellphone. May naman cellphone pero nakabalyo lang, may ginlulukan. Ang cellphone pa, makabalyo ka sa cellphone nga sulit ka dako, mayaman ka na. Tingnan ito, gididakawin nga may antina, sikat ka na sa to. So, pag Biyernes, nag-aaral rin kami pagsurat para makipag-communicate sa aming mga mahal sa buhay, sa aming tahanan. Sa pagdadagmit nga pagsurat, kay nagkakagi ka na, laksihay ang pagsurat. Wala pa sa cellphone, surat pala. Pero uso na nga pahalipod nga pagsurat. May nagsurat, bagaw, kay nag-aapura, they're nuts and tats. Padaliyak si Box, kay man kinakans. Kami mo anak, buds. Oh, may liwan. Kaya di pa pahalipod. Mga kapatid ko sa Panginoon, Telegrama na. Mahal kang kada litro. May mga estudyante nga maglibo sa kaganan. Sa yun lang doon, naglibo ah. May maglibo, magsusurat. Der nanay ang tatay. Padadiak sa Baralyo Muskitiro. Kahit hindi namok ah. Magsurat ang kaganan. Der anak. Yadi ni Baralyo Katol. Ay wala pa si nanay ni Baralyo Muskitiro. Surat otro. Der nanay ang tatay. Padadiak sinibaralyo bado, kaging kutkot anak bado sa jatot. Magsurat ang kagana. Der anak, yadiin kuying, kaya wala pa'y baralyo, sinanay, tatay, sinbado. Paro kanyang pumpatay sa ayatot. Kuying nala. Kaya, ang ginagamit magipag-communicate,
surat o sa cellphone. Ano ba gusto mo Vice Panginoon? brother na yan. Pero dito po sa Diyos, iba. Prayer. Mga kapatid ko sa Panginoon. Prayer po ang ating ginagamit Matang para na tayo kinaturo. makipag-communicate sa Panginoon. At ang Panginoon ay mayroon po number. Wala siyang cellphone, pero mayroon siyang number. Kayo, mayroon kayo cellphone, para number. Ano ang number ng Panginoon? Jeremiah 33:3. Sabi doon, tumawag lang kayo sa akin. Sa pamamagitan ng inyong pagtawag, sasagutin ko kayo. Why don't cellphone pero may number? Kaya sabi Iba niya, pa tawag. tumawag lang kayo. Kaya nga, mga kapatid, gusto Panginoon, kung ikaw ngayon ay nasa gitna ng mga pagsubok at problema, kung ikaw ngayon ay pinanghihinaan, kung ikaw man ngayon ay mayroong sakit at karamdaman, at gusto mo ng kalakasan, gusto mo ng katatagan, tumawag ka lang sa kanyang numero, Jeremiah 33:3, at doon sasagutin ka ng ating Panginoon. Amen. Ano ang benepisyo ng pananalangin? The benefits of prayer, mga kapatid ko sa Panginoon, align your will with God's will. Inaayos pala ng Panginoon yung layunin mo sa layunin ng Diyos. Yung gusto ng Diyos, yung gusto mo, inaayos sa gusto ng Panginoon. At yun pala, mga kapatid ko sa Panginoon, ang benepisyo ng prayer. Inaayos ng Diyos, ina-align ng Panginoon. Ang pangalawa, prayer gives you strength to avoid temptation. Kung ikaw ay mapanalanginin, binibigyan ka ng lakas upang hindi ka mahulog sa tukso. Ang tukso, mga kapatid, gusto Panginoon, ito yung nagpapahina sa buhay ng tao. Ito yung nagpapahina sa paglilingkod ng Panginoon. Sapagkat ang tukso ay laging nariyan lang yan sa ating paligid. Tingnan niyo yung katabi, kung tukso yan. Eh, pero mila sa'yo nagkikinaplit. Uy, pag-inikit. Eh, tukso yan. Nakikinig ka. Pinasasama ka ba sa problema niya? Problema. Kaya, tukso yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Ano na nga? Sabi po dito, prayer gives you strength to avoid temptation. Kaya bisan lalo sa iyong magkakablet, ay ikaw yung mapanalanginin, hindi ka nadadara. Natin sugat, ihi na lang, kaya di pa pumapanak. So, kaya, prayer gives you strength to avoid temptation. Jesus said to His disciples, watch and pray that ye enter not into temptation. Mapagmatyag kayo, sabi ng Panginoon, upang hindi kayo mahulog sa pagkakasala. Ang pananalangin ay tumutulong sa bawat isa sa atin para tayo ay pumili ng napakagandang choices sa buhay. Kaya, kung kayo ay naguguluhan para mo magdesisyon ng isang bagay, kinakailangan ninyong manalangin. Sa mga bata na nag-aaral ngayon, kung kayo ay naguguluhan na pumili ng kurso, kinakailangan ninyong manalangin. Para turuan kayo ng Panginoon na pinakamainam na pagpili o pipiliin. Sa iba naman, kung tayo po ay mayroong pinakamatinding desisyon, ng desisyon natin, diin daw lang sinay mautang malindig. Ituturo kasi dito lang po sinto. Kaya, tumutulong ang panalangin sa bawat isa sa atin para pumili ng magandang choices sa buhay. So number 3, prayer helps you to become more likely Jesus. Ang panalangin ay tumutulong sa atin upang lalo nating mahalin at piliin ang ating Panginoon. Yun po yung pananalangin. Yung prayer mo, ang magbibigay opening para makita mo at magustuhan mo ang Diyos. Yung pananalangin mo. Ito ang magbubukas ng ating mga mata para magustuhan natin ang Panginoon.
Sapagkat habang tayo'y nananalangin, makikita natin yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Magagandang bagay na ipinapakita sa atin ng Diyos upang tayo'y lalong manatili sa paglilingkod sa Kanya. Kaya ang panalangin ay nagbibigay opening, magandang opening sa bawat buhay natin. Kaya, matapang kang isigaw ang kabutihan ng Diyos kung ikaw mapanalanginin. Matapang mong isinisigaw ang kabutihan. Matapang mong sabihin na napakabuti ng Panginoon. Ang matatag kang gumaganap ng iyong tungkulin sa ubasan na sa atin ay iniatang. Kaya nagiging matatag, matapang sa paglilingkod ang mga anak ng Panginoon dahil tayo ay mapanalanginin sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid ko, kung gusto mo maging matatag, yun ang dapat natin tandaan. At ito'y magbibigay sa atin na magandang kinabukasan at buhay na walang hanggan. Amen. Iyuko po natin ang ating mga ulo at tayo po ay mananalangin. Mapagmahal na Ama, marami pong salamat sa iyong mga salita. Mga salita na pumukaw ng aming mga puso at isipan. Nagbigay ng katuruan, malawak na pag-unawa na nagbigay sa amin, Panginoon, ng katatagan. Nawa, O Diyos, patuloy mo kami basbasan, patuloy mo kami gabayan sa aming buhay paglilingkod, na hindi kami madala ng tukso, bagkus kami makapanatili hanggang sa iyong muling pagparito. At aking hinihiling sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito, pagpalain mo si Nanay Yulalta Mendoza, ang aming manggagawa sa Lawang. Nasa gitna po siya ngayon ng sakit at karamdaman sa ospital. Alam namin, Panginoon, walang imposible sa iyo. Mapangyayari mong lahat ng bagay. Aking hiling at dalangin, iunat mo po ang iyong mahabaging kamay sa Kanya sa mga oras na ito upang maranasan niya, Panginoon, ang kalakasan at kagalingan ng kanyang sakit at karamdaman. Inaangkin namin ka na, Panginoon, na hindi mo siya pababayaan at muli naming makakasama sa araw ng bukas upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. God bless us all.